Okay, so three money mistakes na nagagawa natin na sometimes hindi tayo aware, right? Bago natin discuss yan, nandito tayo ngayon sa McDonald's diversion. So, hinihintay natin yung ating gamitin for yung ilo-launch natin na e-commerce business. That's April 27. So, sa lahat na may interested na magpa-advertise ako ng business sa aking new platform sa website. So, mag-message lang po kayo para mag-increase ang yung sales. And sa mga gusto naman, wala namang business pero gusto mag-sponsor, may mga nag-volunteer. So, maraming salamat po. Message mo na ako 0939-525-4311. And April 27 din po, ilo-launch start ang ating training on how to become the next rockstar speaker. So, sa lahat naman gusto maging speaker, tingin mo meron kang talent, meron kang potential. So, mag-message lang po isa. Alright, so, three money mistakes na kadalas ang ginagawa natin that we are not aware na nagagawa natin siya. It's a mistake na ginagawa mo, pero sometimes hindi mo alam na mistake. But sabi nga nila, kahit hindi mo alam, pagka mali talaga siya, di ba? So, money mistake talaga siya. Kahit sabihin mo na nobody told you or you're not aware of it, eh, mali pa din. Okay? So, number one is, we spend a lot. So, that's the first money mistake na ginagawa natin. We are spending a lot. For example, ang monthly salary mo, alam mo lang na 15,000 naman. Pero pag naglista ka, ang nagagastos mo, 16,000. So, saan ngayon magagaling si 1,000? Si 1,000 ngayon, nandun siya sa credit card, nandun siya sa loan, nandun siya sa bumati ka, sa advance, nangiram ka sa parents mo, sa kaibigan mo, o kinuha mo sa savings mo. So, madaming times na nag-o-over ka pa dun sa income mo, diba? Pero hindi walang equation eh. So, ito lang yung input mo. So, mas marami pa yung nilabas mong pera. So, we are spending a lot. You are spending a lot sa mga gusto mong gawin sa sarili mo. We are spending a lot sa mga minsan vices, diba? Bisyo. Minsan nga, sabi ko nga, yung mga boys na hindi na pagtatagumpayan yung sigarilyo, alak, iba pang bagay. So, sayang ang pera, di ba? You're spending a lot on that. You're also spending a lot sa kaka-shopping. You're also spending a lot sa kakakain sa labas. You're spending a lot sa upgrading our gadgets. Upgrade tayo na upgrade ng gadgets na kailangan meron kang latest na iPhone, ng Samsung, di ba? So, we are spending a lot. So, that's the first money mistake na ginagawa natin. Second money mistake na ginagawa natin, we are not spending our money to earn money. So, akala natin eh, okay na yung kumikita tayo or sabihin natin na may savings ka. Okay, so, but you know, if you are not spending your money para ka mag-earn ng money, that's money mistake. Sabi nga ng mga expert, diba, may tatlong stages yung pera eh. One, how to earn money. Second, how to save money. And third, using your money to earn more money. So, minsan nag-stop tayo dun sa earning money lang or dun sa nag-save tayo ng pera. Pero, hindi natin ginagamit to earn more money. So, yung pera mo naka-stock, that's money mistake. Yung pera mo, nandiyan lang siya sa tabi. Yung pera mo, natagal kasi order natin. Pag ang pera mo nasa tabi lang, that's money mistake. Pag yung pera mo ay nandiyan lang sa tabi-tabi, eh, that's money mistake. Kasi hindi mo siya ginagamit to earn money. Kanina nga, I was talking to one OFW. Galing siya ng Dubai. And she's working there for 10 years. Nag-usap kami yung paano yung may investment na ba siya. Sabi niya, wala pa akong investment. Paano ba mag-start mag-save? Sabi ko, huwag ka na mag-save. Ang gawin mo, if you are planning to save 2,000 pesos a month, i-direct na sa investment. So, pwede yan sa Sun Life Pain 1, Sun Life, IMD Kaiser. So, basta kumuha ka na ng investment mo, then monthly, maghulog ka na doon. So, wala kang savings, pero you are using your money to fly money. So, in that way, you're not wasting your money. Diba? So, maraming salamat. Ang tagal nila ng process. Okay ka lang? Okay ka lang? Okay. So, may kasama tayong bagong kaibigan.
bagong kaibigan natin si Ma'am. Okay. So, ito rin yung siya pwedeng banggitin. Okay. So, ayan. Yun yung second, sige ma'am, yun yung isang money mistake natin. And third money mistake natin is, we are listening to wrong advice about money. We are listening to wrong advice about money. Like, ano ba yung mga wrong advice? Like, mag-ipon ka. Di ba kanina nag-vlog ako ng about retirement? Kasi nga, may mali, napilitan ako mag-vlog ng 3 levels or 4 levels ng retirement. Kasi nga may kumakalat na balita, madam, na paano yung procedure sa pag-ipon sa retirement. So sabi nila, mag-ipon ka lang. Hindi po, mali po yun. Wrong advice po yun pag nag-ipon ka lang. Kasi pag nag-ipon ka ngayon, 10 years, tapos magre-retire ka after 10 years, yung inipon mo, wala na yun. Tsaka hindi siya nag-increase. So, ang kailangan mo, if you'll be retiring, kailangan meron ka ng ipon. Go back to my vlog. May e-commerce business ka, may business ka, may investment ka for na kasama ang health. Okay? So, yun yung mga sabi natin na wrong advice. Diba? Mga wrong advice din like huwag kang mag-invest kasi delikado. Eh di ba mas delikadong wala kang perang ni-invest, di ba? Huwag kang negosyo kasi baka may scam ka, baka malugi ka. Mga wrong advice, di ba? Ang dami wrong advice na nakapaligid sa atin. So, ang advice ko, get the right advice. Okay? And kung gusto mo ng mga right advice and how to start or how to stop making mistakes about money. So, pwede mo ako message. I can be your wealth coach. Tawagan mo ako 0939-525-4311 or message mo ako sa aking FB page para magkausap tayo online or personal coaching. Ang malaga, avoid these money mistakes. Number 1, do not spend a lot. Second, do not save your money. Spend it to earn more money. And third, na money mistake, we are getting advice from the wrong persons or we're getting wrong advice. So, starting today, get the right advice, okay? And, pwede mo akong kontakin, I can be your work. Alright, so thank you very much, Diniverse. Enjoy the rest of the day, yan. Let's go, let's go.